Morning, Ate Zoe. Ay, Hi! Andiyan pala kayo mga kachurban. Good morning, good morning, good morning. Maulang Sabado. Ano ba yung bakit ka? Gising na batutay. Oo, aga. Yun. Wala talaga ako machismis sa iyo. Wala na. Habang nakaganto lang ako ngayong umaga. May iniisip ako. Isang araw pa. Yung kapatid kong bunso. Kasi namatay yun. Sige na nga. Sige na nga. Tara nang magkismis, chikahan. Kismis, chikahan. Tayo nang magkismis, chikahan. Ay, kaya, dami kong buhok sa pili ngayon. Nakakainis. Ulit ako bunot. Kasi yun nga, naalala ko kasi yung kapatid kong bunso. Siguro 50, hindi na kasi 20 years old na yun. Ngayon, kasi 30. Siguro 28 na siya ngayon. Kasi namatay siya first year high school eh. Alam mo noon, hindi naman siya ganun kataba. Pero, ano siya, medyo chabi-chabing konti. Tapos, ang talino pa niya tayo. Tapos, kahit nung bata pa lang siya, napaka-discarte din nun. Napaka-discarte din nun sa mga pera. Maano siya sa pera. Kasi siya sobrang sipag din niya. Gagawa siya ng mga assignment ng mga ibang kaklase. Ewan ko ba naman? Ano kasi pag may gusto, mga tamad magsulat sa school, siya ang gumagawa. Kakapera siya palagi. Binibigyan niya yung papa namin noon dati. Tsaka kasi ano rin siya, sa isang company, meron siya pension. Parang pension sila ng mga company. Ilan silang estudyante na binigyan. Yun, alala ko lang kasi. Nagulat na bigla talaga kami noon, yung namatay siya bigla. Malakas na malakas kasi siya noon eh. Ano yun? Nilagnat. Tapos kinabukasan, yun, bandang gabi, inatake na. Parang nangingisay na. Dinala na sa ospital. Doon na mismo namatay, natuluyan. Ramdam ko pa nun sa trabaho ko kasi pagpasok ko pa lang wala akong gana. Wala akong ganang magtrabaho yung pala nangyari. Ayun yung may namatay, ayun sa pamilya ko ang namatay na talagang sobrang bagsak ko. Siguro sa ilang araw na pag ano ba yun, yung tinira sa bahay ng ilang araw. Oo. Ang tawag doon. Basta yun, nakakabaong na siya sa bahay. Kung ilang beses siya noon, hindi ako nagkain-kain. Parang busog na ako nakakabantay. Hindi ako nagkakain. Tapos dumating rin sa point. Kasi nagpasyal kami sa kanila sa sementeryo. Nagplano kasi yung mga kapuya ko na nagkuha talaga ng lote para nandun na yung mama ko, papa ko, kapatid ko, bunso, pinagsama-samaha. Alam mo, siguro 10 years na siya noon, yung siguro 11 years o 12 years nung ita-transfer na dun sa isang apartment nila, sama-sama sila. Mama at papa ko, kalakalahati na yung buto-buto. Pero yung kapatid kong bunso, buong-buo pa rin niya. Taba pa rin. Nakaano lang siya sa sako. Tapos buong-buo pa siya. Tataka nga rin kami noon. Buong-buo pa siya. 10 years na mahigit. 11 yata, 11 or 12 noon. Samantalang nauna siya sa mama ko eh. Pero yung nag-transfer sila ng apartment nila. Yung nanay ko noon, buto-buto na talaga. Kapatid kong bunso hindi. Kasi ang pagkakaano namin dati, parang inano rin siya ng ano ba yun, yung nakatira sa mga puno, yung parang mga ang tawag doon, di ba, yung may mga espiritu naka-stay sa mga malaking, ang tawag doon, ang bobo ko talaga magkwento kung mga ganyan, kasi mga lugar-lugar at mga hindi ko masabi, kaloka yun. Para kasing yung kapatid kong bunso, para kasing nagustuhan ng espiritu, parang ganun. Kasi parang lalaki na maitim ang nagpakita sa kanya hanggang sa yung mawawala na siya ng, ang tawag dun, ang hirap kung ano ng utak. So napakabobo naman. Ba't naman kasi nagkasakit naman sa akin, parang ang ulo ko talaga, hindi ko maintindihan. So yun ano ko lang, kasi kapatid ko kasi naalala ko bakit kasi ang laki-laki pa rin ng katawan niya doon. Tapos bago yan tawag dito, ang laging nagpapaano sa kanya yung kulay itim na lalaki na espiritu. Kasi dati yung kapatid kong bunso, nakikiigib kami dati. Siya ang mahilig mag-igib nun eh.
yun lagi inutusan ng nanay ko noon. Kasi kami nagtatrabaho kami. Eh siya, malaking lalaki naman siya eh. Tsaka malapit lang, katabi lang, katapat lang ng bahay. Pagdating sa mga tubig na inumin, nakikihingi kami doon. Puro siyang gripo na puro puno, mga halaman, may puno. Oo, may ganun. Tapos, yung kapatid ko kasi, laging masayahin yun. Laging masayahin. Kahit mataba-taba yun. Tapos para siyang nabalis doon sa lugar na yun. Yung puno na halaman, may kuwaan ng tubig. Good morning. Yun, kaya parang ayun mismo ang nakakuha sa kapatid ko. Kasi yung nakakabaong na siya na nasa bahay namin. Hindi ko kasi masabi. Yung nandun na siya, siguro pangalawang araw pa lang sa bahay nun. Meron na siyang mga parang mga alam mo yung katawan ng pagpatay na may mga ano na siya, limot-limot. Ang tawag dun. Parang hindi ko maintindihan ang mga yun. Kinukwento ko sa iyo, napakabobo talaga. Isa ko magkwento tuloy sa inyo. Kasi mahilig pagsabi ng ano, pero pagdating sa pagkichismis, nakakausap ko agad magsalita. Yung mga chismis. Ito kasi hindi ko maintindihan kasi mga tawag dun eh. Oo, okay, naluloko talaga ako sa inyo mag-chismis tuloy ngayon sa inyo. Mapag-aaralan ko din yan. Pag-aralan ko ulit, machichismis ko ulit sa inyo. Hindi po, nahirapan ang utak ko nun, masakit ang ulo ko sa inyo. Diyos me, hindi na nga, goodbye na nga. Basta yun, yung kapatid ko, parang naano yun ng espiritu. Yun, hindi ko lang ipaliwanag yun, sumasakit ang ulo ko, so kakaisip ko ano dapat kong sabihin. Kasi hindi ko masabi kung ano yung mga tawag dun. Pag-aralan ko lang ha. Talaga, iisipin, pag nakwento ko naman siya, naalala ko naman siya, kaya lang, hindi ko lang masabi ng maisabi yung mga dapat i-chismis sa'yo. Masakit ang ulo ko, kasi hindi ko masabi. Kung ano mga dapat ikwento sa'yo, ano dapat sabihin, kung ano dapat bang tawag dito, ano tawag doon, di po nahirapan na ako, sumasakit ang ulo ko. Kaya, sabihin lang sa inyo, napachika lang ako ng pagkakamali-mali, pakabubutan.